Medyo weird ang nakalipas na taon para sa estudyanteng si Mervin. Hindi pa nanunumbalik ang full face-to-face classes sa prestihiyosong universidad kung saan siya nag-aaral. Kaya madalas, nasa harap siya ng kanyang computer. Minsan, para mag-attend ng online classes. At minsan, para magpanggap na ibang tao at magbigay aliw sa daan-daang sabik na kalalakihan. Pwede mo kasing sabihin na, oh babe, that tastes so good in my mouth. And then gagamitan mo pa siya ng emojis, like yung water emoji, tas yung eggplant emoji. Nakikita mo ba siya as some kind of sales job? Yes, you're there para ultimately to sell. Paano mo natutunan yun? Okay, teka lang. Paliwanag muna natin sa mga hindi nakakaalam. May mga tinatawag na content subscription service online. Isang legal na serbisyo na tinatangkilik pa nga ng ibang celebrity. Pero ang maraming modelo, ginagamit ito para gumawa at magbenta ng pornography. Isipin mo na lang na pumili ka ng ticket para manood ng palabas o sine. Bukod dito, pwede mo pang makachat ng one-on-one ang mga iniidolo mo. Parang ganun. Ang pinakasikat sa mga serbisyong ito, ang global website na OnlyFans. Kapag nababagot na sa bahay, laman si Mervin ng mga kapihan o co-working space gaya nito. Ewan, basta. Hello po. Atong. Basta raw may laptop at wifi, okay na. Pero of course, yung pipiliin kong pwesto, yung nakatalikod from everyone. Can you give me a better idea of Sige. what your work entails? Actually, itatry ko lang po magbukas ng isang, kung kanino man, Mariana. Okay, first time kong gagawin siya na mag-open na nasa ganito. So ito yung website, no? Ito yung... Yes po. So, binibigyan po kami ng access ng login credentials ng OnlyFans account po ng model. And then, magla-login kami if start na ng shift namin. Account ito ng isang babaeng model sa Amerika. Pero si Mervin ang naatasang makipag-talastasan sa mga subscriber o fans ng modelo. Itatry na i-entice and then i-check mo sila how was, kumusta yung araw nila, ganito ganyan. And then maybe you would want to play with me, ganun. Para, kasi yung ultimate goal mo naman din dito is to build relationship and ultimately para to sell something. Kakaiba ang trabaho. Pero seryoso si Mervin dito. Do you consider yourself a sex worker? I mean, I guess, pero hindi siya, blurred lang siya na yes or no, pero leaning sa yes kasi you're offering some form of service that causes them sexual pleasure in exchange of money. Did you ever think that Aabot ako sa ganito? No. I mean, hindi ko ma-imagine na 2022 and then mag-apply ako ng work online and then ganito yung end up ko. Tatatlong buwan pa lang ginagawa ito ni Mervin? Naisipan lang daw niya maghanap ng part-time work online habang bakasyon sa school. It's not that hard compared to other jobs. If you don't mind, how much do you get paid? Or how much does a chatter get paid for this kind of job? Monthly, nasa 22,400 pesos a month. Part-time student na worker, tapos estudyante ka pa, saan ka kukuha ng 22,000 pesos? Pero tila iba ang mundo ng mga sex chatter tulad ni Mervin. Sa kanilang trabaho, hindi kailangan makita ang kanyang mukha o anumang bahagi ng kanyang katawan. Ni hindi nga kailangan marinig ang kanyang boses. Natatawa ka ba sa idea na yun o tinanggap mo na lang? Anong una?
Kasi nakakatuwa yung level ng, kasi hindi nila mag-get. So parang proud ka na hindi nila mas sniff na ganun yung kausap nila. Na ganun lang siya kadali na mang-deceive ng sobrang horny na people. Pero hindi pa natin nasasagot ang isang mahalagang katanungan. Bakit nga ba may ganitong mga uri ng hanap buhay? Admin manager ng isang digital marketing company si Chris. Siya ang nagpasok kay Mervin sa trabahong ito. They're basically managing an account of a model kasi if a model's account only has like 50 fans, pwede sila mag-reply, sila na mismo. Pero once it reach the 100, 500, 1,000, 5,000 people, it gets hard for them na i-replyan lahat. So, that's our job to find people na mag-handle sa account na yun. Pero hindi lang simpleng pakikipagkaibigan, companionship o aliw ang pakay-ibigay ng mga sex chatter. Sa huli, nagbebenta pa rin sila ng produkto. Habang nasa chat, iniaalok rin kasi nila ang iba pang mapangahas na litrato at video ng modelo kapalit ng pera. So for example, mag-start ka ng chatting, hey babe, what are you doing? And then sasabihin nila, I'm just at home chilling, just got home from work. I-start mo na silang i-entice din na, don't you want to play with me? Tapos magsasend ka ng unlock photo na for example is naka-lingerie lang siya. So and then try mo silang i-entice, right? Once makikita mo, in-unlock nila, $15, boom. And then try mo pa silang i-excite pa. And then sa sobrang libog nila, hindi na nila iisipin the amount, kahit $200 yan, i-unlock nila. And then, Yes, but of course, may binibigyan naman kaming training kung paano yun. We only pick yung people na alam kung kaya. Interesting yun. Ano yung mga qualities na hinahanap nyo para masabi na kaya nitong tao na to? May personality. Kasi aminado naman tayo siguro lahat na hindi lahat ng tao masarap kausap or lively kausap. It's the service of companionship that we're trying to do. Mix of customer service and sales. Do you think you're good at your job? yes, actually, I think so. Kasi yung target market is usually guys and gaya ko. And I mean, I think for me, ganun siya nag-work. Parang at least you know kung ano yung what they want. And then you can give it sa kanila. So para kang nagiging digital jowa. Yes, in a way. Hindi rin madali ang karanasan para sa mga tulad ni Mervin, na keyboard lang ang gamit pang akit. Sa simula, like, what the am I doing? Like, nakikipag-sext ako, pero I get paid, so I guess it's okay. Meron ba siyang hidden cost sa'yo? Opo, actually, right now, desensitized na ako. Hindi naman normal para sa tao na makakita ng mga pictures or videos ng babae na naka-open wide sa camera, na naglalaro ng sarili. Meron ka ba mga realizations sa work mo? Yun na yung objectification ng women is still predominant pagdating sa ganitong market. Minsan, mabigat din daw sa damdamin ang pakikipag-chat sa mga subscriber na malungkot o nangungulila. Nakaka-depress man isipin or nakaka-depress man yung sagot. Pero yung iba kasi, lalo na sa US, ang target demographic is majority of them are lonely. So of course, desperation sinks in, naging desperado sila. They, result in using ng gantong platforms. Does it go beyond the business side of it? Parang minsan ba nafe-feel mo na gusto mo rin talaga tulungan itong tao na ito to be happier? Yes, kasi I think most of the time after din ng shift ko, ano yung gagawin namin dito sa specific na subscriber na to, for example. Of course, we're still talking to people dito with feelings, with valid thoughts. Parang ako, just like me. Kahit sabihin pang nagmamalasakit din sa kanilang mga kachat, sa huli, hindi ba panloloko ito? Tanggap mo ba yun? Meron po, kasi hindi naman yung model yung kausap nila eh. Doon pa lang, deceptive na siya. Anong feeling mo dun? It's my job. I get paid to do it. Bakit ako magrereklamo? Komportable ka ba dun sa ganong situation? I think it's already established na
people are doing that. Kasi logistically speaking, kung a fan may 100,000 fans, tapos 24 hours na nagchat-chat, hindi ba nila, feeling ko kasi yung iba alam na, pero wala lang talaga silang pake.